nagkatuntun agad sa atin, men. Patay tayo, nagtawag pa. Chip, anong problema, Chip? As Delta Team contemplates the... Ito yung SM Hypermarket mga nilalang. At dito naman tayo nakapark. At ayun na nga mga nilalang, nasa kote tayo. Mike and Liz, the vlogs. All goods mga nilalang. Kakababa lang natin mula sa isang bundok sa Tanay Rizal. Kasalukuyan ko ngayon binabaybay ang southbound ng SLEX. May mga agenda tayo ngayon sa syudad. On the way tayo ngayon sa Parañaque City. May mahalaga kasi tayong brand na imimit doon. Mag-withdraw muna tayo. So yun mga nilalang, nandito ako ngayon sa Walter Mart. Kailangan na kasi natin palitan yung gulong ni homie sa kadahilanan na medyo pudpod at nagkakarak na ito. Kaya naman habang bumabiyaya ako kanina sa Tanay, ay bumili na tayo ng gulong doon. At dahil nga medyo mahal pa yung gulong para kay homie, ay bumili muna ako ng surplus. Yan, dito natin inilagay sa itaas. Yan ang ipapalit natin dito sa likod ng bahaging gulong ni homie, men. Ayan o, kung nakikita nyo mga nilalang, medyo delicate na kasi siya. Expired na siguro din tong gulong na to at medyo pudpud na. Actually, itong gulong na to is galing tong harap. Kaso nga lang, mas unang napupudpud yung harap ni homie. Kaya naman, itong gulong na to na galing sa likuran ay pinagpalit ko sila, no? Hanap na muna ako ng vulcanizing shop para may pakabit na natin to. Palabas na tayo ngayon ng Walter Mart dito sa Parañaque, men. Anyways mga nilalang, no, marami sa inyo ang hindi nakakaalam o walang idea na hindi lang tayo sa campsite o sa mga kalikasan natutulog pag nagbaban life tayo. Natutulog din tayo kung saan tayo abutan, no. Kaya naman sa video na to, dito tayo matutulog sa Parañaque City. Mag-i-still camping tayo. Sa SMBF kasi natin imimit yung brand, kaya doon na din tayo maglagay sa paligid nun. Papapalitan ko lang yung gulong ni homie tapos pupunta na tayo sa SM at doon na lang ako mag-aantay, no. Anyways mga nilalang, mag-alas 4 pa lang at 5 PM naman ang usapan namin, kaya naman may time pa tayo para sa ibang gawain, no. Grabe din talaga yung traffic. Share ko lang mga nilalang, no, minsan kapag matagal kang nasa probinsya o mga lugar na hindi masyadong matao, wala masyadong sasakyan, kapag pumunta ka sa city, parang mako-culture shock ka. Ganito minsan yung nangyayari sa akin. Pag nagmaneho ako sa city, bigla akong kakatan, bigla akong sisingitan, parang nagugulot ako sa mga ganong pangyayari. But anyways, ma-adapt ko naman din siya agad-agad. Kasi nga naman mga nilalang, no, mga motorista dito, halos lahat sila ay nagmamadali sa kanilang mga pupuntahan. Kaya naman sa katulad ko na wala namang oras na hinahabol, ay hinahayaan ko na lang sila. Mga ganun mga nilalang, no. Ito, vulcanizing shop. Papaano sana ako palit ang gulong. Itong dalawa ilalagay dyan sa likuran, no. Boss. Marumihan ka pa. Okay, sige lang. Almost 2 years din kasi yung gulong na yun sa akin, men. At yung gulong na yan ang ebidensya sa mga magagandang spot na napuntahan natin. Mga pala papalit natin, Yokohama. All terrain pa rin at parehas ang sukat. At dahil nga surplus lang din yung ipapalit natin mga nilalang, no, may butas din siya. Sulit na sulit yung gamit ko sa gulong na yan. Tignan nyo naman, minsan hindi ako binutasan yan. Itong reserve natin, yung gulong na tinanggal kay homie sa likuran na ilalagay natin dito. Kaya palipat na lang din yung isa. Nanonood ka ba ng van life? Marawin mo ako. Ano ba pangalan siya? Magbaba na.
Magkano kalamares? 20 po. 20 isa? Kaya akong lagayan. Kalamares, men. So mga nilalang, malapit na tayo ngayon dito sa SM. Sana lang kasya si homie, no? Karamihan kasi ng SM na napupuntahan natin, yung clearance o yung kung gaano kataas ng sasakyan is may limit lang. So sana sa parking nila ay magkasya tayo. Cheap parking po. Abot kaya ako dyan? Ay hindi. Hindi po. 2.5 ako eh. 2.5. Oh. Hindi nga kasya si homie dito sa parking ng SM. But anyways, all goods lang. Meron naman sila ditong parkingan ng mga truck, yung mga matataas na sasakyan. Sa labas nga lang tayo. All goods na rin yun. Ma'am, pa-ticket lang po. Pa-ticket lang po yung sasakyan. Sakto lang tayo para sa 5 PM na meetup namin. Miss, anong itong chat time iced coffee with pearl nyo? Anong gamit na kape? Espresso po. Espresso shot, sir. Sige po, isang large. So yun mga nilalang, dito na tayo sa chat time. Dito ko kasi kikitain yung ating ka-meeting. So sakto lang tayo. Tapos na natin kausapin yung tao. Naka-meeting natin para sa isang brand collaboration. Anyways, pasensya na hindi ko na kayo naisama sa dahilanan na medyo confidential yun para sa kanila. Siguro sa mga susunod na video natin ay makikilala nyo na kung anong brand yun. At dahil nga madilim na, kailangan na natin maghanap ng spot na kung saan tayo makakapag-parking overnight nang hindi nila nalalaman na nasa loob tayo, men. Ang kadalasan kong ginagawa is natutulog ako sa mga fast food tsaka sa gasoline station. Pero sa ngayon, dahil nandito tayo sa city, medyo marami ang tao, malaki ang tsansa na maraming bawal sa mga parking dito. At para maiwasan natin yung pagkatok sa ating van, pagsapit ng gabi, ay kailangan pag-isipan natin maigi kung saan nga ba tayo i-spot. At syempre yung hindi gaano maraming tao. Maraming parking spot dito, men, pero may guard na nagbabantay. Negative tayo dito. Eto. Hindi. May nakatuntun agad sa atin, men. Sa totoo lang mga nilalang, no, sa lagay ni homie, to. Sa lagay ni homie mga nilalang, no, mahirap pag-disguise na nagbaban life tayo dahil sa panlabas niyang anyo, pero all goods lang yun. Ano page mo? Mikey Lista Vlogs, hello ko sa vlog natin. Hello, hello. Yan. Shout out, shout out. Yun. Nalalaman nila na nagbo-vlog tayo. Anyways, check muna natin tong spot kung good spot nga para sa ating still camping. Patay tayo, nagtawag pa. Patay tayo dyan. May sticker kaya? Ako, wala tayong sticker. Hello muna kayo sa vlog natin. Hello. Ayan, shoutout nyo rin mga gusto nyo shoutout. Shout out kay Ace. Shout out kay... Kanino? Sino ito? Wala na, kalimutan mo na. Shout out kay Yuri. Oh, Shout out kay Yuri. sige. Yuri. Thank you. Anyways, tignan muna natin yung spot kung good spot nga ba to para dito tayo makapag still camping. So mga nila lang, yung mga bata nandun pa rin sa paligid nung
van natin para hindi tayo mapansin. Pasok muna tayo sa loob ng mall. Sana pagbalik natin dun, no, wala na sila kasi lalo tayo mapapansin ng nagbabantay o kung may guard man dun. Bali yung spot nga pala natin na yun mga nilalang is sa likod mismo ng hypermarket. Malabo ang chance na makapag-spot tayo dito sa may parking area talaga nila. Pasok muna tayo dun sa may grocery store nila. Mamimili na rin ako ng lulutuin natin para sa ating hapunan. Magkano ang kilo dyan sa bread? 189 sa bread. Ito na lang sir. Sir, pwede bang patanggal ng buto? Okay lang? Yung lang, pag ganun lang. Thank you po. Grabe na ang bilihin mga nilalang. Mas mahal na ngayon ng manok kaysa sa baboy. Kita nyo yun. Ito yung SM Hypermarket mga nilalang. At dito naman tayo nakapark. Ginagawa nyo dyan? Shoutout ulit sa'yo. Papa nga. Pa kayo maalis. Papa na daw yan, pa-shoutout lang. Yung mga bata men, nandun pa din. Gala pa to. All goods din sana yung spot natin eh. Tignan nyo kung gaano kaboy na boy yung kalsada. May mga auto shop dito na sarado na rin naman. At ako na lang yung mag-isang nakaparada doon men. Nandun pa rin yung mga bata sa labas men. Kailangan ko na isarado yung kortina nito sa loob. Medyo maaga pa naman kaya napagpasyahan ko na pumasok na lang dito para maaga pa lang malaman na natin kung kailangan ba natin lumipat ng spot. Kailangan ko na magluto dahil hapunan na at dahil nga medyo maaga pa, marami rin yung taong nasa labas ngayon na nakatambay. Luto na muna tayo ng ating dinner. Ang totoo niyan mga nilalang, ang sarap ng hangin sa labas. Medyo maaga pa naman, marami pang tao sa labas. Kaya naman buksan na lang din muna natin tong pinto. Chip, anong problema Chip? Gabi, hindi bawal kasi dito sa likod na pag ganitong oras. Oo, sige, may inaantay lang kasi ako dito eh. Sige sir, okay Kaya lang. pero lilipat na lang ako doon. Okay sir, pwede rin naman sir. Check lang namin sir, pag mga... Oo, walang problema. At ayun na nga mga nilalang, nasa kote tayo. Anyways, all goods lang yon. Hanap na lang tayo ng ibang spot. Hindi pa naman ako nakakapagsimula magluto, kaya goods lang. Nilisan ko na yung lugar dahil na feel ko na hindi na talaga tayo pwede doon. Medyo maaga pa naman, hanap muna tayo ng mga ibang spot pa dito men. Dito na ako ngayon sa tapat ng SM Sukat. Pupunta ako ngayon na C5 extension. Ganda ng buwan oh. Hey. All goods mga nilalang, nakahanap na tayo ng spot sa may bandang C5 extension to. Hindi ako sigurado kung Las Piñas o Parañaque pa to. Hey Siri, check my location. You're at Cachayan Drive, Las Piñas. So yung mga nilalang, pag tinapala to ng Las Piñas, dito to sa may bandang C5 extension. Anyways mga nilalang no, magluto na muna tayo ng ating dinner na naudlot kanina.
Buti na lang maaga-aga pa nung nasa Kote tayo doon, men. At nakahanap pa tayo ng spot. Sa totoo lang, mas mahirap pang maghanap ng spot kapag ka nasa syudad ka kaysa sa mga probinsya o sa mga liblib na lugar. Kasi kapag nasa syudad ka, mas marami yung tao makakakita sa'yo at mas malaki din yung chance na mapahamak ka. Hindi katulad sa mga probinsya o liblib na lugar, ilan lang yung mga tao at nung karamihan pa sa kanila ay mga mababait. Huwag lang tayo makakatsyempo ng mga kaibigan sa mga liblib na lugar at sa mga bundok. Luto na tong ating pagkain. Maghapunan na muna tayo. Kain tayo mga nilalang. I heard two flares. As the Delta team contemplates the origins of the two flares, the Bravo team carries on with the tasks. Goods mga nilalang, kakatapos lang natin kumain. Sobrang solid na setup natin ngayon. Meron na tayong TV na magagamit para makapanood ng mga gusto natin palabas. Para sa akin ay kompleto na tayo. Meron na rin tayong amplifier para gumana itong dalawa nating speaker. Meron na tayong orasan, meron din tayong wifi, electric fan at mga ilaw. At ito, meron na rin tayong refrigerator. At lahat ng yan mga nilalang ay napagana dahil sa ating power station na si Bluetti. Ito pa rin ang ating gamit, ang AC180. Sobrang solid yan mga nilalang. Ilang araw na tayo sa kalsada. Simula nang pinull charge ko siya, hanggang ngayon ay gumagana pa din. Sa ngayon ay 66% pa siya. At meron pa tayong 7.7 hours para maubos ito. Sobrang tagal pa doon mga nilalang. Nakabukas lahat ng mga appliances dito sa loob ni Homey ngayon. Nakakatawa lang mga nilalang no na meron na mga ganitong power station ngayon na talaga naman naging game changer pagdating sa pagbaban live. Dahil naalala ko noon, yung nagpaplano pa lang ako magkaroon ng camper van. Ang mga napapanood ko sa ibang bansa ay nagsaset up pa sila ng mga off-grid na solar panels at solar setup. Ngayon hindi na natin kailangan yon dahil meron na nga ganitong mga power supply. At maraming salamat dyan Bluetti, sobrang solid. Kahit ilang araw tayo na sa kalsada ay hindi ako nangangamba na maubusan ng baterya sa kadahilanan nga na marami tayong ways para makapag-charge dito. Isa na doon ay ang ating solar panel na siniset up ko lang kapag katirik ang araw. Nag-harvest tayo ng energy mula sa sun papunta dito sa ating Bluetti. At kapag hindi naman maaraw mga nilalang no at tayo ay bumabiyahe o nasa kalagitnaan ng ating pagmamaneho, isinasaksak ko itong AC180 natin sa cigarette charger port ng ating sasakyan. Kaya naman nakakapag-charge siya kahit papano no. Hindi man ganon kalakasan yung wattage na pumapasok sa kanya, all goods pa din dahil nga nagcha-charge ito. At kapag talagang no choice, ang ginagawa ko is nakiki-charge lang ako sa mga kabahayan. Sobrang bilis lang din kasi ma-full charge na itong ating AC180 kapag naka-on ang kanyang turbo charging. Sa loob lamang ng isang oras ay mapu-full charge na to. Kaya naman napaka time saver. Mas worth it na magkaroon ka ng ganitong power supply kaysa mag-setup ka pa ng off-grid na setup. Dahil sa pagsa-setup ng off-grid is marami ka pang components na bibilhin katulad ng mga inverter at kung ano-ano pa no. Pero dito sa ganitong power supply na AC180, itong ganito lang kalaki ay magagawa mo na lahat. Halos kompleto na para sa akin. Meron cigarette charging port, may DC na kung saan kapag inon mo to ay mapapagana mo itong mga USB output. At ang mahalaga para sa akin is itong 220 volts. Dahil dito mga nilalang no ay napapagana natin itong refrigerator. Kapag naka-on to lahat ay hindi pa umaabot ng 100 watts. Kaya naman kung nagtataka kayo kung bakit sobrang tipid, dahil yun sa setup natin na panay 12 voltage lang. Kaya kahit tumagal tayo ay hindi ako nangangamba na malowbat siya agad. At nakakatawa lang din mga nilalang, lately ko lang nakita o natutunan na ito palang unit na to ay kaya mo lang kontrolin gamit ang cellphone at ang application ng Bluetti. Kahit nasa 2 metro ang layo mo ay mamamonitor mo kung ilang wattage ang pumapasok sa power station mo. Nakakatawa lang na
may ganito na pala ngayon, no? All goods. Kaya naman sa mga nagpaplano na mag-setup ng kanilang mga electrical system, ang maipapayo ko lang sa inyo ay bumili na lang kayo ng power station kaysa mag-setup pa kayo ng off-grid na setup. Dahil para sa akin, nandito rin naman na lahat sa portable power supply na madadala mo to kahit saan at mai-charge mo kahit saan. Ay dito na lang ako sa ganitong unit, no? Kung gusto mo malaman kung paano ko sinetup yung pinaka-electrical system neto para makonekta natin siya kay Bluetti gamit lamang ang 12 volts. Ilalagay ko yung link sa description kung saan mo siya mapapanood. Gumagana lahat yan, men, dahil sa Bluetti. Kaya maraming salamat sa nag-imbento neto, men. Advantage din mga nilalang yung kulay ni Homey na itim dahil sa mga ganitong spot, pag medyo malayo ka, men, at nakapatay ng ilaw, is hindi mo na talaga siya makikita. Anyways, mukhang all goods naman na tayo dito sa spot na to. Kung sakali man na iba yung maramdaman ko, ay lilipat na lang tayo ng lugar. 10 PM na mga nilalang, isarado na natin yung mga pinto ni Homey at mag-settle na tayo sa loob. Sana ay maging maayos ang ating pagtulog. Getting denied at the rim. He's likely to. The contact simply doesn't bother him. Achua with it. And he was fouled while in the act of shooting. So he'll take. Meron tayong 7 hours na sleep. All goods na rin yun. Maraming salamat. Tayo ngayon sa may Pagte na ulit ng Paranaque. Magji-gym lang tayo ngayong umaga para naman kahit papaano yung makapagpapawis na. Umalis ako bago pumutok ng araw kanina dun sa spot natin sa kadahilanan na pagsilip ko, no, marami ng tao na nagja-jogging. Kaya naman bago pa dumami lalo ay umalis na rin ako agad. Nag-iinit lang ako ng tubig ngayon para makapagkape na rin. All goods. 50% pa rin yung Bluetti natin. Mamaya i-charge ulit natin siya sa cigarette lighter kapag bumiyahe na ulit tayo. Samahan natin to ng pandesal para kumpleto kung magagamit. All goods na mga nilalang. Sarap sa pakiramdam na nakapag-strength training ulit tayo. Kailangan ko kasing gawin to sa kadahilanan na
nananaba na tayo. Naniniwala kasi ako na kapag fit ka ay mas lalo mo may enjoy ang adventure na ginagawa mo. Sa lifestyle natin, hindi pwede mabigat tayo. Kaya naman pinipilit ko na bumalik sa dati yung katawan ko dahil marami pa tayong adventure na gagawin. At gusto ko sa mga adventure na yon is hindi ako mahirapan physically. All goods mga nilalang, bumili na tayo ng ating papaunin para sa ating susunod na adventure. Bumili lang ako sa palengke na bangus at pinaboneless ko to at ilang mga gulay. Anyways mga nilalang, kailangan na natin umalis dito dahil napupuno na yung parking. At dito ko na rin tatapusin itong episode na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa solo still camping natin, na kahit nahuli tayo ay all goods lang. Kita-kits tayo sa susunod na adventure at sinisigurado ko na maganda yon. Susunduin ko lang si Joanne at papunta tayo ng norte ngayon. Kita-kits tayo dyan sa daan. It's your boy Miguelista, man. Peace!